Magandang magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin yan, ito finally, may interview na po si Sandro Marcos. Pinapaliwanag niya kung bakit siya pumirma, no? Very personal pala. Grabe talaga tong pamilya na to, no? Personal lang ang dahilan, dinadamay ninyo ang buong Pilipinas, no? Pero yan nga po yun, no? Yung dinadahilan po ngayon ni Sandro Marcos. Yan po yung galing mismo sa panggigipit ng pinsan o panggigipit ng pamilya mismo ng mga Marcos dito kay VP Sara Duterte. Papaliwanag natin yan mamaya. Pero ganun pa man, bagamat marami pong sumasama ang loob sa inyo sa impeachment ni VP Sara, napakagandang good news po. Akala ko talaga na ako rito napasubo ako sa ICC, no? Yung pala may hinihintay lang po si Donald Trump na bisita bago po niya i-announce o maglabas ng executive order para parusahan ang ICC. Paparusahan na po ng United States sa pamamagitan ng sanction ito pong pinagmamalaki ng mga dilawan at mga kalaban ng gobyerno, kalaban ni Pangulong Duterte na ICC. Yan po ang pag-uusapan natin, ano po laman yan, paano po parurusahan, paano po maapektuhan. Tayo naman po magsusuplong dito sa mga taong nakikipagtulungan sa ICC. Baliktad na po ang mundo. Yung mga nakikipagtulungan dito sa ICC, isusuplong natin. Kayo naman, sino nakikipagtulungan niya? Sino nagdala ng mga testigo sa ICC? Kayo po ngayon ang may kasalanan sa United States of America. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Unahin na po natin tong ICC dahil alam po ninyo, for the last February na, di ba? Nung binalita ko po to nung December, sabi ko, pag-upo ni Donald Trump, January 20 yata, no? January 20 po yata na napaupo si Donald Trump. Hindi po, ano lang, hindi po to pang-apat. Yung iba po, ibang channel yun. Dito po, pangat, hindi po. Dahil yung isa, si VP Sara lang yun. Siya yung sikat. Siya po yung natin doon. Okay. Alam po ninyo, ito po, yung ICC, kinakabahan na ako Pucha, sabi ko, di ba binalita natin, first week pa lang, lalabas na yung executive order para parusahan ni Donald Trump itong ICC. Sabi ko, tama naman yung aking balita. Reuters yung aking pinagkunan. BBC, Reuters, mga sikat na reputable na news organization. Bakit wala pa kaya executive order ni Baka na fake news ako ganito po yung nangyari, no? Binalita ko rin po na isa sa batas nila. Yung lower house po o yung House of Representatives na United States, isasas nila yung parusa dito sa ICC. Pero ang nangyari po pala doon, dahil nawala na sa balita, hinarang po sa Senado ng mga Democrats. Marami pa pong Democrats sa Senado. Hinarang po nila yung pong batas na magpaparusa dito sa ICC. Ngayon sabi ko executive order na lang kasi hindi na balita to, hindi po na balita na hinarang
Akala ko bakit kaya? Baka nawala na sila ng interest sa ICC. Kasi ang dami ng issue sa Amerika eh. Ngayon po, hinihintay pala ni regalo pala to. Regalo ni Donald Trump kay Benjamin Netanyahu, ito pong Prime Minister ng Israel, sa pagdalaw po ni Netanyahu sa United States of America. Yun palang regalo ni Donald Trump, executive order na magpaparusa dito po sa ICC. No, bakit po? Bakit po pabor kay Netanyahu? Kasi isa po sa ikinagalit ng United States dito sa ICC, yung pag-i-issue ng warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu na Prime Minister ng Israel. Sabi ng United States, sumusobra na makapangyarihan nyo, hindi na nga member yung Israel. Pati yung Amerika, hindi naman member ng ICC. Pero patuloy nyo nang iniimbestigahan. So, bilang retaliation po, kasi banban yung sinundan na presidente ni Donald Trump. Bilang retaliation dito sa ICC, sa pagdedeklara sa mga kaalyado, nagpapataw ng warrant of arrest, sa kaalyado niyang tsaka nag-iimbestiga sa US. Yan po ang ganti ng US dito sa ICC. Siyempre, nataranta po ang buong mundo. Pasensya na po kayo, medyo taliwas po to sa mga kasi ang Pilipinas may sarili tayong mundo. Buong mundo po na-shock dito, no? Buong mundo po nagre-react, kaya medyo bibigyan lang po natin kayo ng kaunting balita naman sa daigdig. Baka nakakalimot tayo. Directly, apektado rin po tayo rito, no? Kasi po, una, ano po yung parusa o sanction? Ayan, pinipress po lahat. Dati po, mga piling tao lang. Ngayon po, naka-freeze po lahat ng pag-aari ng ICC sa United States. Bawal pong bumiyahe lahat ng mga tauhan o mga personnel ng ICC sa United States. Badong, United States lang pala eh. 'Di ba? Ang dami naman bansa. Hindi po ganoon 'yun. Pag sinabi po na United States na freeze yung asset nila, lahat po ng bangko, no? Ito, nakuha ko tong impormasyon na to dun sa balita na mga dati pa. Pag sinabi na US na sanction yan, yung freeze yung pera nyo, lahat po ng bangko na may transaction sa US, kinakailangan sumunod. Halos lahat po ng bangko may transaction sa US eh. So buong mundo po yung pagpipress ng asset na yan. No? Buong mundo, tapos yung mga kaalyado niya, syempre tatalima din doon sa travel ban dito sa mga ICC. Okay. Mamaya na epekto sa Pilipinas ha, dito muna tayo ha. So ano talaga ang mangyayari, Badong? Ito naman po yung immediate. Ang immediate effect po niyan, isa po sa pinakamalakas na bansa na kaalyado ng United States. Kasi karamihan po ng makapangyarihang bansa, China, Russia, United States, hindi po member ng ICC. No? Pero isa po sa mga pinakamakapangyarihang bansa na natira na miyembro ng ICC at kaalyado ng US, yung Turkey. Sabi po ng presidente ba o prime minister, hindi ko po alam kung sino yung ano yung pinuno nila. Sabi po ng pinuno ng Turkey, pag-aaralan na namin, dahil kaalyado namin yung US eh. Pag-aaralan na namin kung kami ay kakalas na sa ICC. O president. Presidente po ng Turkey nagsabi, pag-aaralan na nila kung susunod na silang bumaklas sa ICC. Yun po yung epekto ng sanction na ito. Hindi po basta-basta, no?
yung sanction na to ng US. Paano po ito makakaapekto sa Pilipinas? Kasama po sa bibigyan po ng parusa ni Donald Trump, hindi na po makakapag-travel sa Amerika, yun pong mga nakikipagtulungan sa investigasyon ng ICC. No? Kaya kayo, yung mga tuwan-tuwa na nagbibigay tulong sa ICC, ihanda nyo na yung sarili nyo na maban kayo sa USA. O yan po. Sumulat po kayo kay Donald Trump. Sabihin nyo, ito yung mga taong nakikipagtulungan sa ICC. Sino-sino yung mga yan? Yan sila Laila de Lima, sila Trillanes, lahat po ng mga Pilipinong nakikipagtulungan sa ICC. I-submit nyo po. Mahihilig pa naman pumunta ng Amerika yung mga karamihan dyan. I-submit nyo po kay Donald Trump yung mga pangalan ng mga yan na masanction din yung mga yan at hindi na makapag-travel sa Amerika. Tuwan-tuwa ako. Yung mga pinagmamalaki po yung ICC, alam nyo po ang problema ng ICC. Ang presidente pala ng ICC ngayon ay isang Hapon. No? Sabi ng ICC president, putya, delikado yung operation namin dahil fresh yung mga funds. Yari kami. Yan po. Pinagmamalaki nyo na dadakip kay, may nalalaman pa kayo Interpol ha. Papadakip nyo ha. Problema po ng ICC ngayon yung operation nila. Uunahin pa ba Pilipinas? Putya. Unahin pa ba si Duterte? Sabihin pa ng ICC, ungas ba kayo? Dami na namin problema eh. Papasukin pa namin yung Pilipinas. Hindi nyo nga mapasuko yung mga Duterte diyan eh. Papapasukin nyo pa kami para kami ang lumaban sa Duterte. Utot nyo. O yun yung sabi, kinote ko lang po yung mga taga-ICC. Pati USAID, naku, yung USAID pala na yan eh. Kung saan-saan pala napupunta yung pondo niyan. Anyways, tsaka na natin pag-usapan yan. Punta na po tayo rito, no? Nagpaliwanag po. Nakita nyo po, siguro by this time, nakita nyo na po yung itsura ni Sandro, no? Si Sandro po ay ikumpara nyo po yung itsura ni Sandro Marcos sa itsura po ni Inday Sara. Grabe, ngayon ko lang nakita to si Charis na yung eye bags mas malaki pa sa mata. Grabe yung eye bags nito. Si BP Sara no? Si BP Sara po, ang aura ni BP Sara fresh na fresh. Tignan niyo po si Sandro. Nakita niyo po itsura. Alam niyo po, ang lamang ni Sandro sa kanya mga kapatid. Yung mga kapatid niya, kumpara sa kanya, gwapo eh. Kaya lang, dahil mas bata, hindi pa masyadong pumuporma. Ang lamang niya sa kapatid niya, yung talagang laging bihis eh. Ngayon ko lang po nakita na ganyan po, lagi ko nakikita si Sandro Marcos na laging nakapostura, laging nakaayos, laging parang si Charis. Di ba? Ngayon ko lang po ito nakita na ganito. Na ibang-iba po, pressure na pressure po sila. Okay. Ito po, first time ko nakita yung ganito itsura ni Sandro Marcos. Ikalawa, yung pagpapaliwanag niya po, ang revelasyon po rito, kinonsulta niya yung ama niya. So yung pasya niya na yan, may basbas po yan ng ama niya. Sa mga
Nagtataka po na si BBM ba ay bakit parang hindi naman ginagalang sa kanyang mga pronouncement na ayaw niya sa impeachment. Eto po, kumonsulta. Kung talagang ayaw ng presidente sa impeachment, sasabihin niya yung anak, nakakahiya naman. Presidente ko ng Pilipinas. Ako nagsabi na ayaw ko sa impeachment, tapos ikaw pipirma ka. Di ba nakakahiya sa pamilya natin? Haggard sila lahat. No? Unlike si BP Sara na nakita nyo naman, very hindi ko lang alam yung term doon. Okay. Ikalawa po, pwede rin na yung wala po silang pakialam. Nasa culture po ng pamilya nila na walang pa blooming, fresh yan. Wala silang pakialam sa palabra de honor, no? Na magsasalita ako, presidente pa ako ng Pilipinas, sasabihin ko na ayaw ko sa impeachment, at the same time, etong anak ko humingi sa akin ng basbas, pinayagan ko kung wala sila yung kultura ng yung salita ng ama o yung salita ng bibitawan mo, dapat pangatawanan mo. Hindi lang po to simpleng hindi po to simpleng walang utang na loob eh. Dysfunctional po yung kanilang pagpananaw sa word of honor. Yung wala sila talagang palabra de honor. Iba po yun eh. Lahat po kahit mahirap po yung tao, pag nakipag-commit ka sa may sinabi ka, pangangatawanan mo yan. Maraming instances po na ako, personal, na nagkaroon ako ng missed opportunities dahil sa mga word of honor. Pero etong mga to, presidente ng Pilipinas, wala lang sa kanila lahat, wala lang sa kanila. Biruin mo yun, tumalima sa'yo, Mr. President. Kaya yung mga Iglesia ni Cristo, gano'n na lang yung galit eh. Ewan ko lang pasensya na kayo kung inuunahan ko kayo. Kasi kung ako Iglesia ni Cristo, magagalit ako eh. Biruin nyo yun. Nagkondak kami ng malawakang rally, naggumastos yung aming mga miyembro. Pumunta kami sa para suportahan yung panawagan mo na wag na mag-impeachment dahil gulo lang yan. Wag na mag-impeachment dahil walang maidudulot yan sa Pilipinas. Wag na mag-impeachment dahil watak-watak. Magkakawatak-watak lang. Tapos, tumalima yung buong Iglesia ni Cristo. Milyon na nagpunta sa Luneta, milyon ng mga sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Tapos pamilya mo rin yung mga mangunguna. Pamilya mo rin yung mangunguna para isulong ang impeachment. Hindi ko talaga, kahit paulit-ulit ko itong sinasabi, hindi ko talaga makuha kung anong uri ng mga nilalang yung magsasabi ng ayaw ko sa impeachment at the same time, gusto mo ba ang pumirma? Sige, pirma ka lang. Hindi normal. Ang akala kong hindi normal nilang ginagawa yung pagtanaw ng utang na loob. Ito po, hindi po normal tong bali-baliin nyo eh. Kamakailan lang sabi yung pagsuporta niya sa mga Duterte parang hindi na mabubura yan. Ito mismong tao na to, si Sandro Marcos, wala lang sa kanila lahat eh. Yan lang kaya mong sabihin kasi bobo ka eh. Pirma lang, bakit nag-iiyakan kayo lahat? Yun lang, ganun lang.
Yung sabihin mo na habang buhay yung susuportahan yung mga Duterte tapos sa isang iglap. Okay. Ano pa po? Una yon, di ba? May basbas ni BBM yung ginawa ni Sandro. Ikalawa, sinasabi ni Sandro, pinapabulaanan niya, no, yung siya yung nagpasimuno. Ito yun. Sabi ni Sandro, masyado namang malaki yung binibigay niyo sa akin. Pumirma lang naman ako. Hindi naman po ako yung nagpakalat. Hindi ko alam kung nauunawaan mo yung significance nung ikaw yung pumirma. Nang pumirma ka. Hindi ka lang pumirma, number 1 ka pa sa pirmahan. Hindi ko alam kung nauunawaan mo yung political significance nun pag nauna ka sa pirma. Ibig sabihin, pag nauna yung pangalan mo sa pirma, lahat yan makikita na nakapirma ka. Kasi hodang hindi ka nagpakalat, kasi hodang wala kang kinausap. Pero sa bibig mismo ni Sandro Marcos, sinabi niya na may mga nakausap siya, may mga kinausap siya. Pero kahit nga pumirma ka lang at natulog ka na, napakalaking bagay yung number 1 ka sa pirma. Kung hindi mo nauunawaan yan, nauunawaan namin yan. Bakit po? Tandaan po ninyo, bakit last day, last hour na, tsaka nagpirmahan. Yung presidente ng Pilipinas, yung salita ng presidente ng Pilipinas, ang kanilang pinanghawakan. Teka, di ba ayaw ni, baka nalito na rin yung mga congressman eh. Ilan lang napapapirma ng mga naunang impeachment? 6. Kaya nga pinagtatawanan natin eh. 6 lang yung gustong pumirma. Bakit? Nagsalita na yung presidente na ayaw niya na impeachment. Nagrally yung mga sila Trillanes. Pagkatapos ng rally, nagsalita uli. Wrong timing. Di ba? Wrong timing daw yung impeachment. So, ibig sabihin, yung pirma mo, yun yung assurance ng mga congressman, sinalito na rin sila eh. Ano ba talaga? Sabi, yung pinsan gusto ma-impeach, etong presidente ayaw, sino susundin natin? Yung pagpirma mo na Sandro Marcos, nakita ng lahat, yun na po yun. Ang kahulugan niyan sa pangkaraniwang congressman, ito ay aprobado ng presidente. Hindi lang po yung pirma, hindi lang pirma mo yung kahulugan ng number 1 ka. Kaya ka number 1 para makita ng lahat. Kung hindi mo naisip yan na ikaw number 1, nakaisip yan nung nagpapatakbo sa mga utak ninyong lahat. Na ikaw ang maging number 1 para makita ng mga congressman na ito ay may basbas ng tatay mo. Ito ay may basbas ng Pangulo ng Pilipinas, kaya ikaw ang number 1. Kung hindi nyo pa rin nauunawaan yan, yun po ang kahulugan yan sa mga, hindi kinakailangan yung wordings, matatalino naman yung mga congressman. Nakita Sandro Marcos, putya, okay na pala to. Totohanan na pala to, i-impeach na pala natin. Huwag nyo sabihin nagbasay ang mga yan. Sa maikling panahon, o sige, mga super reader na kayo, kaya kayo pumirma. Meron ba nagpe-press con kaya sila pumirma dahil sa ganto-ganto? Ano po mga paliwanag nila? Pinapaliwanag nila kaya sila pumirma dahil sa pera. May mga nababasa ako na, alam nyo po, pag nag-comment kayo, lagyan nyo na context. Kasi kita nyo to, nabasa ko, subukan mo. Ano yung susubukan mo? Wala ko idea. Yun lang, subukan mo. Walang katotohanan. Okay. Hindi alam ni Sandro Marcos yun. Yung significance nun. Maaring yun nga, may nagdidikta o in denial lang, kunwari lang na
Hindi siya kasama. Kunwari lang na wala talaga siyang papel. Yun po ang papel mo. Yung mag-number 1 ka, ang halaga na ng papel mo na yun. Makikita ng lahat, nakapirma yung presidential son, imposible na ito ay walang basbas ng Pangulo. Kaya pipirma na kami. Mahirap nang maiwan. Okay. Nung tinanong naman siya, bakit siya pumirma? Kapit po kayo. Bibigyan ko kayo ng context ha. Ang sabi ni BP Inday Sara, kaya sangkatutak tong investigasyon, no? Kaya po sangkatutak tong investigasyon laban sa kanya. Dahil gusto niya siyang i-impeach. Nadulas sino? Si convicted Castro. Nadulas noong 2023 pa na gustong ipa-impeach si BP Sara. May pinag-uusapan. Siyempre, di-deny yan ng mga congressman. Di ba? May planong impeach si BP Sara. O, di ba? Dininay niyo yan. Sinabi ni BP Sara, pinagpaplanuhan nila akong impeach. Ito na yung plano. Katuparan na. Pero dininay yan ng mga congressman. Wala daw usapan. Tignan niyo po kung gaano po ka-traidor sila. Sinabi ni BP Sara, pinagpaplanuhan ako ng congressman na i-impeach. Ano po sabi ng mga congressman? Walang planong ganyan. Walang plano? Ano to? Sumulpot ng kusa? Sabi ni BP Sara, etong investigasyon na to, dahil outright wala silang makita na kasalanan ko, binasa niya yung articles of impeachment. Thank you very much kay Ma'am Lay, Miss Lay. Marcos Romualdez family has to go. Maraming salamat, Miss Lay, sa $5 na pangkape. Okay. Ang linaw na sinasabi ni BP Sara, kaya alam nyo po kung sino yung nagsasabi ng totoo at hindi. Sabi ni BP Sara, lahat to para sa impeachment ko. Lahat yan, magkukulminate yan sa impeachment. Eto na yun. O ngayon, di na nila sabihin na wala silang plano. Alam mo kung sino yung mga sinungaling. Kung sino yung nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Okay. Sabi ni BP Sara, kaya kayo nag-iimbestiga para makahanap kayo ng ikakaso sa akin sa impeachment. Nung una, katulad ng mga sinasabi ng mga Duterte, palaisipan sa akin yun. Sabi ko, kahit bali-balik ta rin nila yung paghukay, wala ring makikita dahil hindi ka naman nagnakaw. Wala ka naman nanakaw, hindi naman magnanakaw. Ako naniniwala talaga ako, hindi magnanakaw yung mga Duterte. Thank you very much, RML SBL, sa 1799 Qatar. Kahit bali-balik-tira nila investigasyon sa'yo, hindi ka naman magnanakaw, wala rin silang makikita na ikakaso sa'yo. O, sino sa tingin nyo mali? Si Badong. Ibig sabihin, kulang pa yung pag-iisip mo, Badong. Hindi mo na pursi itong mga sinasabi ni BP Sara. Back to ngayon tayo rito kay Charis. Nung ini-interview po to si Sandro, ano po sabi? Diba? Ano po ang dahilan bakit kayo pumirma? Sinong hindi pipirma? Yung lolo mo, pinapahukay. Yung mga nanay at tatay ko, gustong pinagbabanta ng buhay. Yun ang instance na yun, kailan sumulpot yun, di ba? Yung ipapahukay. Tandaan nyo, yung galit na galit si BP Sara, sabi niya, pag hindi nyo ko tinantanan, si Aimee pa nga ang tinukoy niya, di ba? Aimee, parang, nakalimutan ko na, parang si Aimee yata yung sinasabihan niya. Pag hindi, sabihin mo Aimee, pag hindi nyo ko tinantanan, ipapahukay ko yung tatay mo. Itatapong ko sa West Philippines, ba sinabi niya. May kaso na sila ngayon. Bakit ba nagalit si... Visit naman to, salita ng salita. Tanggalin ko na nga to si Ang tanong, bakit naman nagalit si BP Sara? Bakit naman nakapagsalita na
na pag hindi nyo ko tinigilan, huhukayin ko yung tatay nyo. Kasi hindi na siya tinitigilan. Minamayat maya nyo na siya. Pinapahiya nyo na siya sa mga trial. Lahat ng congressman, yung mga congressman, akala mo mas makapangyarihan pa eh. Vice President sasabihan ng pusit, Vice President sinisigawan, Vice President sasabihan na yes or no lang, Vice President sasabihin na bawal ka magsalita. Walang paggalang eh. Minamayat maya siya, katakot-takot na akusasyon. Sinong hindi magagalit? Doon niya po nasabi yun. Pag hindi nyo ko tinigilan, Senator Amy, huhukayin ko yung tatay nyo. Kaya nga, di ba, panawagan natin nun, magdala kaya tayo ng sa libingan ng mga bayani. Pa-picture lang. Tandang-tanda po yan eh. Issue po yan dahil ginigipit ninyo si VP Sara. Napuno na yung Vice President, kaya niya nasabi yan, kung hindi nyo ko titigilan, ibig sabihin, gigil na siya. Ayaw nyo siyang tantanan. O di nagkaroon kayo ng ikakaso. Ikalawa, ginipit ninyo yung kanyang tauhan na dinamayan niya, pinakulong nyo, walang problema. Teka muna, hindi natin na-achieve yung gusto natin. Hindi natin na-achieve yung breaking. Itong si Zelaika Lopez, Attorney Zelaika Lopez. Hindi natin na-break sa pagpapakulong sa kanya sa HOR. Tapos naroon pa si VP Sara. Ang ganda pa ng Ang ganda ng dating nun eh. Hindi iniiwan ni VP Sara yung kanyang mga tauhan. Ganda ng effect eh. Yung gusto nilang ma-break nila si Attorney Lopez, baliktad yung naganap, no? Na portray na si VP Sara ay tapat na kaibigan, hindi ka iiwanan sa oras ng kagipitan. Pucha, magandang jingle yun ah. VP Sara, tapat na kaibigan, hindi ka iiwanan sa oras ng kagipitan. Yun po yung larawan nun. Tapos masaya pa sila. May press con pa na nagkakasiyahan. Biglang nilusob at ililipat ngayon sa Nagwala si Attorney Lopez. Para lang maintindihan po ninyo kung ano yung pinagmumula ng galit. Sino po hindi magwawala? Sino po ang hindi magwawala? Nagwala po si VP Sara. Tapos yun po, yung sinasabi nilang pagbabanta sa buhay, may nagtanong po, Zoom. Zoom po yun eh, di ba? May nagtanong, hindi na pinakita kung sino yung nagtanong. Kumusta naman po kayo? Yung security nyo. Concern yung nagtanong sa security ni VP Sara kasi meron ng rito eh, di ba? Meron ng tama rito si VP Sara eh. Kumusta naman po kayo? Yung security nyo, huwag mong problemahin yung security ko. Si Maui Bay nagtanong. Huwag niyong problemahin yung security ko kasi naibilin ko na. Kung ako ay may gagawin sila sa akin, hindi ako matutulad kay Ninoy na walang katarungan. May pinagbilinan na ako. Sabi ko sa tao na pinagbilinan ko, yan nga, no? Gurgurin mo yan si BBM, si First Lady at saka si Martin. Ang tinatanong yung security niya eh. Sinabi ni VP Sara at peace na siya. Hindi ako mamamatay katulad ni Ninoy na walang katarungan. Merong maghihiganti sa akin. Paghihiganti yun, beyond the grave. May kaso na naman sila.
may kaso na naman, di ba? O yung ginawa nila, yung pangaras nila kay Ika Lopez. Natural, pag mumumurahin sila, may kaso na naman. Kaya tama po si BP Sara. Ginigipit nyo siya para makasuhan. Wala na po yan eh. Yung mga 125, wala po yan. Kasangkapan lang yan para manggigil si BP Sara. Kasangkapan lang yan para magwala, makapagsalita ng mga hindi karapat-dapat. Yung mga ginawa niya out of your action, yung reaction ni BP Sara sa panggigipit ninyo, yung reaction ni BP Sara sa pangwawalang hiya ninyo, ng pamilya ninyo, yun ngayon ng kinaso ninyo para magkaroon lang ng impeachment. Nagsimula ito, wala talaga kayong kaso. Tama si BP Sara. Wala talaga kayong kaso. Alam mo, takang-taka ko sa inyo, Madas World, no? Ako, alam ko magkakakampi tayo, no? Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Pinatatanggal po ang Vice President. Ayaw nyo kami magsalita tungkol sa impeachment? Gusto nyo balik tayo sa Vice Cam? Bakit? Ano po ang problema ninyo? Wala kayong pakialam sa Vice President? Pag-isipan nyo po. Kung yung sinusuportahan nyo ba Vice President itong pinag-uusapan natin, tinatanggal nila sa pwesto. Isisingit ninyo yung kung ano-ano na parang may kasalanan kami na hindi namin dinidiscuss yan. Kung ano yung gusto nyong i-discuss. Ano ba talaga gusto nyo? Vice Cam na lang? Bakit? Ano ba talaga punot dulo ng bakit gusto nyo Vice Cam lang ang pag-usapan? Sige nga. Ano talaga ang punot dulo niyan? Bakit Vice Cam lang gusto nyong pag-usapan? Ayaw nyo nang pag-usapan yung impeachment? Ayaw nyo pag-usapan yung ICC? Bakit? Tagapagtanggol kami ni BP Sara. Tagapagtanggol kami ng mga Duterte. Bakit kayo tuwing magbo-broadcast ako, back to focus lang tayo? Ano ba popokusan? Ano focusan pinagsabi nyo? Anong ibig nyo sabihin na i-focus lang sa Vice Cam? Bakit? Alam nyo, matalino ko eh. Alam ko yung gusto nyong palabasin. Kaya lang, ayokong sabihin. May gusto kayong palabasin, may gusto kayong pasikatin na tao. Sobra naman kayo. Alam nyo kung ano ang ayaw ko sa lahat. Gusto ko na kinokontra ko. Sa totoo lang, gustong-gusto ko po na kinokontra ko kasi masasagot ko kung ano man yung mga galing sa kabilang panig na kumukontra sa atin. Talagang nasasagot ko. Pero yung pakialaman ninyo kung ano yung topic ko para gusto nyo yan yung i-discuss ko. Diba? Ayaw ko ng topic ni Badong. Wag muna ako manood. Pag Vice Cam na lang, tsaka na ako manonood. Paulit-ulit. Kada magla-live ako, hindi nawawala yung balik tayo sa focus natin. Kayo ay, ano pa isang termino nila? Diversion lang yan. Diversion? For your information po, ang pangunahin pong layunin, ang pangunahin pong layunin ng gobyerno na to, laban sa mga Duterte, pabagsakin si BP Sara para masolo nila. Yun pa ang diversion? Ito pa diversion? Pag-isipan nyo, hindi. Sino man nagsasabi niya na diversion to, please, pag-isipan nyo po. Kami, Duterte. Ewan ko sa inyo kung saan kayo galing na lupalo. Kung Duterte kayo, may nagpapaikot po sa inyo. Pag-isipan nyo rin. Matagal na akong nagtitimpi dyan sa mga grupo na yan eh. Si Dut. Alam nyo, mapapasama po yung sinusuportahan ninyo.
Akala nyo sa mga Duterte supporters, bobo? Paulit-ulit. Planado ba yan? Kada lahat ng... Kanina na paglipat ko kay Attorney Trixie, may tanong din na ganyan. Nagwawala rin si Attorney Trixie. Hindi ba kami mahalaga? Sabi ni Attorney Trixie. Hindi ba mahalaga yung ginagawa sa amin? Ang issue nila, Attorney Trixie, yung kinikitlan tayo ng paraan ng pagsasalita. Akala ko ako lang nakakaramdam. Yung nakita ko si Attorney Trixie na nagre-react din. Hindi ba mahalaga yung impeachment ni BP Sara? Alam niyo po, yung pinagmumulan po niyan, questionin niyo din. Bakit mas importante sa kanila yan kaysa dito sa impeachment? Duterte kami dito. Para lang maisip ninyo.